Very unprofessional, very inappropriate, offensive, and uncalled for itong sinabi ni Ted Filon against Justin of SB19. Pakinggan nyo to. Oo, all original yan. Yung kanta ka ko. So parang nagpaparinig siya na si Justin parang hindi original. Okay? Even si Justin, in fairness. So binawi ng babae, sabi niya, even si Justin, talagang alam niya na gets niya yung ibig sabihin ni Sir Ted, and talagang dinipensaan niya si Justin. Siguro fan siya ng SB19. Inspirasyon niya po sa awitin ay mga Inspirasyon magagandang... ng mga Koreano. Oh, Kasama na din yon. Kasi nga, from K-pop, meron na tayong P-pop group, which is... si Sir Ted, obviously, Ted pala, kinakat niya talaga at talagang gusto niyang i-sing it, no? Na hindi original, no? May implication na ganun sa gusto niyang ipahiwatig. SB19. Ang inspirasyon niya nga po sa kanyang mga songs ay yung magagandang bagay lang na hango sa kanyang imahinasyon. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release... Sana magkaroon tayo ng grupo na hindi naman mga kataasan ng tangos ng ilong. O, 'di ba? Sana magkaroon tayo ng grupo na hindi naman kataasan ng ilong. Sana magkaroon tayo ng grupo na hindi naman mga kataasan ng tangos ng ilong. iba na ngayon, syempre. Para talagang original. Oo. So, he's implying na hindi original kasi hindi naman matangos yung ilong ng mga Pilipino, or siguro gusto niya yung Filipino na hindi mix or walang impluensya ng Kastila, ng mga Amerikano. Nakalimutan niya ata na nasakop tayo ng ilang taon. Maraming taon ng mga dayuhan. I think he should know better kasi nga siya ay isang anchorman and he's in the news industry, and dapat alam niya yan, no? Bawal ba ang isang Filipino na naturally born na matangos ang ilong? Pagka matangos ka, automatic nagpailong ka. So parang ganun yung logic niya dito. And okay, andito na tayo sa mga retoke ilong-ilong hindi original. Bakit binabanatan niyo yung SB19? Yung mga beauty queens nga natin sa Pilipinas sa pinapadala natin gusto natin yung Fil-Am. Okay, gusto natin yung Fil-Am kasi mestiza, maputi. Hindi nyo gusto yung sobrang Pilipina. Let's face it. Okay? Yan yung nagiging standard ngayon. Ang daming beauty queens na ngayon na nagpa-lip fillers, nagpa-ilong, nagpa-veneers, may mga cheekbone, nagpa-boobs, nagpa-puwet. Bakit hindi nyo binibirahan yung mga ganun? I am not hating sa mga beauty queens, but what I am implying here is sana hindi tayo selective. Pag ayaw mo nang magritoke-ritoke, edi birahan mo lahat, 'di ba? Yung SB19, they're a group from the Philippines. Iba yung bundo ng P-pop compared siguro sa beauty queens na siguro sila dapat yung natural talaga because they are representing the beauty of the Philippines. Malaking factor doon yung appearance, 'di ba? So bakit hindi natin mabash-bash yung mga ganun? It's because alam naman natin na we all want to look good, na nasa best talaga tayo. Wala naman problema dyan. Sa kanila yung pera, sa kanila yung kagustuhan, dyan sila masaya. And I think para sa kanila, dyan sila magiging mas maganda. And that is fine. No, wala akong hate towards beauty queens. I love watching pageantry every now and then. But again, let us not be selective. And isa pa, 2024 na tayo, Ted. Siguro na iwanan ka na ng panahon, no? Napag-iwanan ka na ng panahon kasi medyo matanda ka na. Hindi mo na siguro trip yung mga retoke or mga enhancements sa modern days, no? Gusto mo bumalik sa 1980s, 1970s, doon ka na lang, no? Let us always remember that change is constant. Dapat alam mo yan. Matanda ka na and you should have known better.